Yung dalawa na yan talaga. O yan ho yung naka-thumbs up sila sa picture. O. Yun o, naramdam mo. O. Pakikita nyo dyan. Ayun, nakita nyo ho. Ayun, RP C8111. O. Pagkatapos yung gamit yung chopper na yan na di umanong konektado kay Zaldico. Ngayon wala siyang credibility. Kung naniniwala ho kayong magnanakaw itong si Marcos Jr., i-share nyo ho itong video na to. Dito rin ho pala sa video na to, pag-uusapan ho natin ang reaksyon nitong si dating Congressman Mike Defensor, kaugnay dyan sa mga isiniwalat na yan, nitong si dating Appropriation Chairperson Zaldico. Ha? Ano ho siya dyan? 3 taon ho siya dyan sa pagiging appropriation chairperson. Ha? Matagal-tagal ho siyang pinagkatiwalaan nitong si Marcos Jr. na pamunuan yaang napaka-makapangyarihan na komite na yan. 3 taon. Ngayon, bigla wala siyang credibility. Mga walang nga talaga itong mga to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Meron lang ho tayong nakitang post. Nakikita nyo ho ba yung chopper na yan? Isa ho yan sa mga air asset nitong si Zaldico. Papakita ko sa inyo kung gaano kawalang hiya, kawalang utang na loob. Kawalang hiya. Itong si Ping Lacson, itong si Tuta Soto. Walang hiya kayo ha. Ginamit-gamit yung sa mga air asset ni Zaldico tapos ngayon ginaganyan siya. Ito mga kababayan, yan ho ang pagbisita ho nila sa isa sa pinakamahal na mga bahay dyan sa Cordillera Region. Ano ho yan sa bandang bandang norte. Hindi ho sila nagsasasakyan ng pamilya nitong si Zaldico. Pa-chopper ho yung mga yan. Yan hong chopper na yan, yung nakikita yung chopper na yan, yan ho mga kababayan. Yan ho ang RP C8111. Ayan ho mga kababayan. Yan ho ang sinakyan nitong si Ping Lacson Boytago at nitong si Tuta Soto noong panahon ng kampanya. May pa-thumbs up pa kayong nalalaman. Chopper ni Zaldico yan. Kung walang niya kayo. Ito mga kababayan. Oh. Ayan ha. RPC 8111. Oh. Masibis Aviation. Ayan yan yung kumpanya na konektado din ho itong si Zaldico. Oh. Kita nyo ho ba yan? Oh. Ayan oh, meron pa ho silang binablog-vlog pa nila. Ayan ho si Ping Lacson Boytago. Ingat po kayo sa Oh. mga Pagkatapos yung gamit yung ni Zaldico ngayon, wala na siyang credibility. Kailangan na umuwi pa siya ng Pilipinas. Kaya talaga itong mga to. Ayan o. Oh, chopper ni Zaldico yan eh. Oh. Sir, good luck po sir. Kasama sa chopper ng Masibis Aviation yan. Na konektado di umanong konektado kay Zaldico. Sir, ingat po. Oh. Sige. Nakawis You know, po ba yung kayo? si Captain. Hindi kasama sila Captain sa usapan. Trabaho lang naman nila mag-drive ng aeroplano eh. Oh, mag-driver lang talaga sila ng helicopter. Di sila kasama sa usapan. Yan, ang dalawa na yan. Yung dalawa na yan talaga. Oh, yan ho yung naka-thumbs up sila sa picture. Oh. You know, naramdam mo. Oh. Pakikita nyo dyan. Ayun, nakita nyo ho. Ayun, RP C8111. Oh. Pagkatapos yung gamit yung chopper na yan na di umanong konektado kay Zaldico. Ngayon wala siyang credibility. Nung gamit niya yung kanyang chopper, kaibigan niyo siya. Walang niya kayo ha. Panahon yung kampanya. Oh, ramdam daw niya yung makina eh. Siyempre, ang ganda ng helicopter na yan oh. Oh. Di pa ho tayo nakasakay niyan. Sa tingin natin sa talambuhay natin, di tayo makakasakay ng ganyan. Ang nakakasakay lang ho ng mga ganyan eh yung kaklose ng administration. Oh, ganda ng chopper oh. Oh. Dahil magugulo ang hairstyle ninyo. Oh, baka magulo yung hairstyle mo Brad, umalis ka na dyan oh. Oh, tingnan natin baka mag-flying kiss pa tong si Tuta Soto. Panahon ng kampanya yan eh. Ayan oh. Ayan oh, sino yan? Sino yung na yan? Ginagamit mo rin ba? Yung chopper na yun ni Zaldico, sino ba tong mama na to? Ano ba to? Talyanista Ensaymada ba to? Ayun oh. Kitang-kita nyo naman mga kababayan. Yan ang nga ba si... Oh. Pati ata si BBM, ginagamit niya itong chopper na to. Yan ang nga ho ba sinasabi natin. Dito ho natin ipapakita na talagang itong mga individual na to alam ho nila ang bulok ng bawat isa.
Nakokornihan lang ho yung ating mga kababayan dyan sa mga ginagawa nitong si Ping Lacson Boy Tago. Alam nyo na merong mga hocus-pocus, kabalbalang nangyayari sa administrasyon na to. Bakit pinagpipilitan nyo pa rin na ika nga dahil kay President Marcos na Bulgarian. For your information, Ping Lacson Boy Tago, na-operan daw humata niyan Baka kaya malabo kita. Talagang malabo kita ngayong mga panahon na to dahil binabantayan kayo masambay ng Pilipino. Alam nyo yan. Hindi na dapat pagduldulan namin sa inyo na magnanakaw yung sinusuportahan yung administrasyon. Magnanakaw ang mga Marcos, period. Makakati ang kamay ng mga Marcos pagdating sa kapirahan ng sambayanan, period. Eto mga kababayan, remind ko lang to si Ping Lacson Boy Tago, ha. Ito. Eto mga kababayan, malupit ito. Nagtanong pa dito si Congressman Tino. Isa sa mga makabayan black ito. Pakinggan nyo ho ito, ha. Kung sino ang nag-a-aproba para mailabas yung mga unprogrammed appropriation. Yung mga isiningit ni Saldico na di umano pinag-utusan siya ni Marcos Jr. Kung ako ang chairperson ng appropriation, mag-i-insert ako ng 100 billion, tapos pipirmahan ng mga senador at congressman, tapos papadala sa presidente para pirmahan. Anak ng tokwa, hindi ko kayang gawin ni Saldico yun. Ngayon sinasabi bakit daw ilagay sa BICAM, bakit isiningit sa BICAP, hindi sa NEP. Yun ho ang mga tanong ng mga individual na wala nang ginawa sa buhay nila kung hindi protektahan si Marcos Jr. Ito, panoorin na to. Palasan nyo ho inyong pagdinig. Mabilis lang ho ito. Game ha. Game na. Para magamit ang unprogrammed appropriation, sino ang nag-a-approve ng special budget request ng DPWH to the Secretary? Ang Department of Budget and Management po. DBM? Amina Pangandaman, ikaw ba yan? Anak ng Petrang Garapata. Sila nang nagpasingit, sila pa mag-a-aproba kung kailan lalabas. Ang bihira, oo. Yung tumawag kay Saldico, siya rin mag-a-aproba pagka ilalabas ang pondo. Nakakahiya naman sa inyo. Hindi, ano yan? Ika nga, pawang mga salaysay lang yan, ika nga. Oh. Final answer? Final answer? Yes. We go to section 35, chapter 5. Mali, narinig nyo ho yun, narinig nyo. Sino nag-a-aproba? Para magamit ang unprogrammed. Narinig nyo ho ba yun? Galing ho yan. Ngayon lang yan. Ngayon lang 2025 budget deliberation yan. Tinanong ho ni Tino. Itong si Congressman Tino. Sino daw ho nag-a-aproba para magamit yung mga program appropriation? Hello, DBM. Para magamit ang unprogrammed appropriation, sino ang nag-a-approve ng special budget request ng DPWH to the Secretary? Ang Department of Budget and Management po. Ang Department of Budget and Management. Sinasabi ko sa inyo. Di ba? Ang Secretary Amena. Yung tumawag kay Saldico, Amena Pangandaman. Siya na tumawag, siya na napag-utusan, siya pa mag-a-aproba. Anak ng toko, talagang blank check ho itong ating budget na to. Di ba? Singit nyo to, singit nyo yan. Pagka ilalabas na, si Amena Pangandaman bahala dyan. Final answer? Tama po. Yes. Patango-sango si Vince Diesel sa likod. Hoy, Vince! Anak ng toko, huwag ka mag-alala. Sa susunod na administration natin pag-usapan yung BCDA, ha? Sa susunod na administration natin pag-usapan yan, okay? Kalma ka lang. Pinantakot sa'yo yan. Hindi, yung mga nadidinig-dinigan ko eh. Kaya ngayon, asok-asok ka dito sa administrasyon na to. Pues, yung susunod na administrasyon, hindi ka tatakutin. Walang pananakot na mangyayari dito. Kung merong kabalbalan na nangyari noon, imbestigahan natin yan. We go to section 35, chapter 5, book 6 of EO number 292, special budget for lump sum appropriations for any purpose for any department, office, or agency in any annual General Appropriations Act or other act, and from any fund of the national government shall be made in accordance with a special budget to be approved by the President. So ang approval po ay Presidente. Tama o mali?
Binasa ko na po eh. Yes, tama. Tama po. So in other words, ayun na po rito, Your ang Honorable- nag-approve po. Teka lang! Nagsasalita pa si Tino eh. Makabayan yan. Baka... Nagalit sa iyan. Baka sabunutan ka ni Franz Castro. Ng lahat ng mga proyekto sa unprogrammed appropriations ay ang presidente mismo. Nako, malaking ano ho nun. Laking revelasyon no. Kasi higa nga dapat magkukunik-connect itong mga to eh. Anak ng toka. Pina-insert yung 100 billion. Ang mag-a-approve base dito sa nagsasalitang mama na to, DBM, Department of Budget and Management, na ang hepe dyan, itong si Amena Pangandaman, at ang base dito kay Tino, ang dapat palang nag-a-approve niya, si Marcos Jr. Siyempre, di naman gagalaw. O baka binigyan siya, inano na siya, dineputize na. Mahilig sila sa ganyang salita eh. Baka dineputize na yan si Amena Pangandaman na siya na ang pipirma, mag-a-aproba sa paglabas ng mga program appropriation. Palakpakan ho natin ang administrasyong bangag. Oh, yeah. Meron pa tayo dito. Ito. Ping, maraming nakapansin dito sa video na to. Ako, di ako natutuwa dito sa nakita ko na to. Sa totoo lang, ha? Di ako natutuwa dito, Ping. Mali ito. Hindi tama itong nangyayari na to dyan sa mga hearing. Bakit itong si Bernardo? Naku, itong malaking katanungan dito eh. Para maintindihan nyo lang ho ang konteksto, ha? Ito ho kuha noong ika nga nag-tell all na daw ho di umano itong si Bernardo doon sa hearing kahapon diyan sa Senado. Di umano nag-tell all na daw ho siya dito sa ano niya na to, pagsasalita niya na to, di ba? Tell all na. O kung nag-tell all ho siya mga kababayan, ano to? Panuurin ho natin. Ano to? Ano yan? Oh. Walang sound siya, no? Oh, nagpapasorry siya. Kanino siya nagpapasorry? Kanino siya gumaganito? Alam nyo kanino? Sa staff nitong si Senator Jinggoy Estrada. Ba't ka nagpapasorry ko? Totoo, Brad. Oh. Wala. Hindi. Oh. Ping! Anong ginawa niya sa mama? Broken boy na siya. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Broken boy siya. Ba't nyo binasag tong bata na to? Sa DOJ, sa Blue Ribbon, anong ginawa nyo dito kay Bernardo? Bakit nag-iiyak to? Tingnan nyo, kawawa naman yung mama. Pinaiyak nyo eh. Ano dahilan ba't umiyak siya? Kung totoo naman ang sinasabi, dapat taas noo ka. Lalapitan mo yung staff nitong si Senator Jinggoy. Attorney, pasensya na. Ito yung ika nga, totoong mangyari, wala tayong magagawa. Ba't umiiyak siya? Bernardo, magpakalbo ka kung pinilit ka nilang sabihin yung mga sinabi mo. Sabay yakapan, no? Kawawa si Bernardo. Brad, kumita ka. Mga multi-millionaire kayo, mga 100 millionaire kayo. Meron no kasi mga milyonaryo, yung tipong 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon. Hindi yun, iba yun. Itong level ng mga to, iba ho. 100 millionaires ho yung mga yan. Diba? 100 million no pinag-uusapan natin sa mga to. Wala ho yung mga milyonaryo. Wala ko tayo, milyonaryo. 1 milyon, 2 milyon lang pera nun eh. Eto ho, ibang level tong mga to. Naawa ka, iiyak-iyak ka ngayon. Anak ng toka, Brad. Ang dami yung kinargang pera. Yan, mga staff mo ni Senator Jinggoy Estrada yan. Kung totoo naman sinasabi, ba't ka umiiyak? Huwag ka umiyak. Baka naiintindihan din ng mga staff nitong si Senator Jinggoy na pinilit lang siya. Pero tayo di tayo naaawa dyan. Kung meron ka nalalaman at kung totoo man yan, lalabas din naman sa mga investigasyon yan, dapat talagang panagutin yan. Wala ho tayong sisinuhin dito nung Jinggoy. Wala ho yan, anak ng Petrang Garapata. Hindi ho tayo dito para sa isang tao. Nandito ho tayo para sa sambayan ng Pilipino. Para iba usapan pagka pinag-uusapan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto, lampasan na ho natin yan. Walang kwenta yan. Nako, yan na nga ba sinasabi natin? Maaga-aga atang matatapos ang sa bagay, wala na atang pondo ngayon, no? Grabe ang revelasyon kung totoo. Ito talagang si Boy, oo. Kawawa ang Pilipinas. Anak ng toka. Dapat, noong kasi di umano, itong handler ng mga influencer na bumabanat kay VP Sara. Yan si Toyo. Hindi ko boss yan. Hindi magiging boss yan. Boss.
Di umano, yan daw handler ng mga influencer na bumabanat doon sa budget ng Department of Education at KBP Sara. At alam naman ho natin kung sino ang nagpapatrabaho sa kanya noong mga panahon na yun. Paano ba yan, Brad? Kung sakaling totoo man yung di umanong ikaw ang boss nila, sa bagay matagal na atang nawala ng pondo, di ba? Mula nung hindi na speaker si Martin Romualdez. Pag ganyan, pasundot-sundot ka na lang. Pagpanggap na makabayan, anak ng toka. Oh, ano na naman ba to? Nakita lang ho natin kay Ma'am Joey. Medyo naging ika nga na nalungkot lang ho tayo, anak ng toka. Napaisip po tayo nung nakita natin itong mga larawan na to. Bakit? Kasi ho pala noong araw na bago kidnapin ng administrasyon na to, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagpakawala pa ho sila ng daang-daang milyon. Ika nga, pinagnakawan. Pinatapon na nila sa dahig, kinidnap na nila yung pinakamamahal na presidente ng sambayan ng Pilipino. Tapos sabay nito, pinagnakawan pa ho nila ang sambayan ng Pilipino. March 11, 2025, bago ho yan na kidnapin itong si Tatay Digong, nagpalabas ho ng napakaraming pera sa maleta itong administrasyon na to. Kaya napaisip tayo, marami ba dito sa mga pera na to pinambayad doon sa mga individual na trumabaho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yan ang ating pag-isipan. Kasi ika nga, meron hong pattern itong mga siraulo na to Eleksyon, kailangan mapasa ang budget, makapag-insert ng 100 billion. Kikidnapin si Digong, kailangan merong perang pamigay kung kanino man dapat ibigay ang mga pera na yan. Diba? Kaya napapatano din ho tayo dito mga kababayan, talagang yung galit ng sambayanan talagang dito sa issue na to dumadagungdong. Naku, bukas na pala yung malaki ang rallying ikakasa ng mga kababayan nating member ng INC. Suportado ho natin yan 10,000%. Ngayon kung gusto ng sambayan ng Pilipino ayawan na to, wala tayong magagawa diyan. Kaya merong gobyerno, kaya merong gobyerno dahil sa tao. Yan ho, tandaan nyo. Dahil sa atin, kaya merong gobyerno. Ngayon, pagka sinabi na ng tao na yung gobyernong binigyan namin ng kapangyarihan, hindi na kami pinaglilingkuran, ibang usapan na yan. Diba? Ibang usapan na ho yan. Kaya merong gobyerno dahil ho sa tao, dahil ho sa atin, tayo ang nagbigay ng kapangyarihan sa gobyerno na yan. Kaya yung paninindak nitong si John Vic Remulla na ipapakulong daw yung mga destabilizer. Anak ng... Brad, nakikita mo ba itong mga maleta na to? Ayan, mabigat-bigat yan, saluhin mo. Baka... 1 milyon! Dala ni speaker! Hoy, wala pa ako dyan Wala pa akong lagay dyan Dito kaya sa mga maleta na to. Yun ang tanong. Ito mga kababayan, punta ho tayo dito kay dating congressman na Mike Defensor. Former Senate President Juan Ponce Enrile. So no? Tiyempo tayo. No? Yes. Actually, Sec Edwin, di ba? Ito ata yung point na lumabas yung balita na nagurgur na tong si Enrile. Sayang, di nakita ni Enrile yung mga maleta. Di kaya siya naanuan dyan? Di kaya siya binato ng maleta dyan? Hindi na yan. Siguro di na natin papanoorin yung na yan. Yung video na yun itong sila Congressman Mike. Alam nyo kung kaninong video papanoorin ho natin mga kababayan. Itong video na to kagugulantang to na sambayan ng Pilipino. Dito ho tayo kay VP Sara Dito tayo kay Vice President Sara Duterte. Message lang po muna sa family ni JPG na namatay ka. Yes, opo. Pinapaabot namin ang aming we will continue the office of the Vice President. Of course, 90 years of the office of the Vice President happening on you. Congratulations sa ika 90 years na anibersaryo ng Office of the Vice President. Palakpakan ho natin, no? Pangklase talaga tong si VP. Dumalo daw ho dyan sa, dyan sa piging na yan, yung mga dating naging vice presidente ng ating bansa. Yung mga buhay lang pero yung mga nagurgur na, wala na sila dyan, syempre. How does it feel po? Pero yung mga kamag-anak siguro nandyan pa. Meron silang representante. The OVP has stood the test of time despite na maraming challenges ang nangyayari ngayon sa Office of the Vice President under your term po. Yes, under your term.
Well, yes. Yan yung sabi namin, no? We built on the legacies of the past vice presidents. Marami kaming natutunan doon sa kanila. Resiliency, disiplina, public service, and we will continue. The office of the vice president will continue to do our best to serve the Filipino people. Ma'am, a comment regarding the President's statement that inaasahan na may makukulong by December sa mga pinag-unggong projects. Can we get your view on that? Ma'am, dugtungan ko na lang, although wala siyang binanggit ng mga politicians at wala pa naman daw sapat na ebidensya to include Martin Romualdez. Opo. Pwede yung anniversary lang muna. Sige, ma'am, rally na Thank na. you. Ma'am, may rally sa Sunday. Na yung ibang presidents succeeded the president and were or either elected. Sa tingin nyo, sa panahon nating ito, sa dami ng nangyayari sa bansa, anong kailangan natin sa vice-presidente? Mag-succeed or ma-elect na presidente? Hindi ko po alam kung anong mangyayari bukas, pero definitely, kung may bansa pa tayong matatawag sa 2028, ay merong elections sa 2028 para sa bagong Vice President. But let me just thank all of our friends from the media for joining us for this 90th anniversary celebration of the Office of the Vice President. We are truly happy to celebrate it with you. And our theme is the recognition of all the contributions of every Office of the Vice President employee. Ma'am, may lumabas na info na kayo daw ay mag-join sa Sunday rally ng INC. Are you really going to go to join? Wala akong sa lahat ng mga rallies, wala akong schedule dito sa Pilipinas. Ang mga rallies na ginagawa namin ay laging nasa overseas or abroad. Pero I commit and I call on the administration, the government, to respect the right of the people to freedom of speech and expression. Huwag masyado silang maging balat sibuyas. Ma'am, Usapan po na sa 2028 kukunin niyo raw po na bilang Vice President daw po si Senator Amy Marcos. Teka lang. Daw ho? Anong daw ho? Yan. Hindi pa po ako nakakapag-desisyon kung tatakbo Masyado namang... po ako sa 2028, ma'am. So, hindi pa po ako umabot sa punto na nag-isip kung sino ang Vice President. Ma'am, reaction lang po doon sa pagkaka-file ng sedition charges laban kay Congressman Kiko Barzaga. Parang sinasabi niya na parang sagot daw ito ng Marcos administration laban sa kanya na sobrang critical niya against the administration. And he is just one of the 97, ma'am, na kinasuhan po ng CIDG. Actually ako, meron din akong pending open investigation sa inciting to sedition and grave threats. You have subpoena, ma'am? Sandali tinawag na ba ako? Hindi ko maalala. Sa dami ng kaso ko, hindi ko maalala po. Last April dapat. Tinawag na ako, no? Sa DOJ. Sa DOJ, ma'am. No? Yeah. Pero nothing has something to do with the September 21 rally po. Wala naman kayong ganun, ma'am. Wala ako sa September 21 na rally. Iba yung sa akin. But it's the same case, inciting to sedition. And I think it's an open investigation until now. Ginagamit nilang panakot. At ang gusto ko lang sabihin ay, katulad kanina, sinabi ko, huwag masyadong maging balat sibuyas yung administrasyon. Dahil isa sa aspeto ng demokrasya at good governance ay dissent. At hindi mo pwedeng pigilan yun. Dahil karapatan yan ng mga tao na magsalita kung ano yung iniisip nila, kung ano yung nararamdaman nila. Kung hindi man pabor sa administrasyon o gobyerno na yung sinasabi ng mga tao, ay dapat respetuhin nila yon. Last question. Ma'am, yung sa destabilization, naniniwala ba kayo nagiging paranoid ng government? Oo naman, ma'am. Matagal na yan sila paranoid.
Kailan ba sila nagsimula maging paranoid? Ang balita ko, nagsimula sila maging paranoid noong nagbabiyahe sila abroad. Na natatakot sila na wala na silang babalikan dito sa bayan natin. At nakikita nyo naman yung paranoia nila sa mga actions nila, tulad nung panggigipit sa mga kababayan natin na nagsasalita kontra sa kanila, panggigipit sa mga taong gustong mag-witness sa mga kaso laban sa mga government officials natin ngayon na aliado ng administrasyon. At in fact, yung pinakamaganda na example dyan, yung the most vocal critic before everything, all this flood control scandal happened, the most vocal critic at the time was President Rodrigo Duterte. And they silenced him by kidnapping him and sending him abroad. And speaking of PRRD, ma'am, how is he po? Baka pwede Okay lang. makipagbalita sa radio. Last week kami nagkausap after Bagyong Tino, before Bagyong Uwan, at okay lang naman siya. Sinasabi lang niya na pinapaabot niya sa lahat ng mga Pilipino na nasa isip niya kayong lahat sa panahon ng inyong kagipitan at kalungkutan. Ibang klase ho talaga tong si Tatay Dix, no? Ano ako pagka naririnig ko yung mga ganyang klaseng litanya nitong si Bibi Sara, bigla nating nami-miss itong si Tatay Digong. At pinapaabot niya yung... Totoo yung sincerong pagkamis hindi yung ginagamit lang sa yung sa, bantayan nyo yung mga pinapanood ng mga vlogger, baka yung mga fake vlogger lang yung Tatay Digong, hindi na matotoong Duterte supporter yan, di ba? Bandwagon mentality lang. Pagka pinapanood nyo, Banateros, nasa tamang kamay kayo. Solido yan, higa nga. Mga si Brothers Traveler, yung Birada Aguila, sino pa ba? Yung Third Floor Studio, sila Ma'am Joey, mga grupo nito sila Ma'am Joey. Yan, pagka yan ang pinapakinggan nyo, binabasa nyo, Ma'am Sasurgando Sasot, ayang si Luwan, malupit yan si Luwan. Pagka yan ang mga pinapanood nyo, nasa tamang kamay kayo. Pero waliban dyan sa mga nabanggit ho natin na yan, marami pa naman, hindi pa ho natin na kilala lahat. Pero dito ika nga sa mga yan, sigurado kayo na nasa tamang kamay kayo at hindi lang nila hinahabol yung mga ads na lalabas sa kanilang mga video. Okay? Kasi yung iba dyan, hinahabol lang nila yung atensyon nyo para maipakita yung mga ads na lalabas sa mga video nila. Real talk lang Ngayon para dun sa mga Duterte supporters, merong ads. Sincero naman ho yung pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung mga sinasabi, talagang sinasabuhay nila. Hindi lang sila for the views. Ngayon, pagka wala dun sa mga nabinggit ko na yon, ingat-ingat ho kayo. Kanyang condolences sa mga pamilyang namatayan at mga pamilyang hanggang ngayon hinahanap pa rin yung kanilang mga mahal sa buhay. Ma'am, do you have plans na bisita? Ang galing ng Tagalog mo, JC. Ito yung aking Ma'am, do you have plans na mabisita si PRRD before 2025 ends? Wala pa pong schedule kung kailan yung susunod na pagbisita ko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano na nga po sabi niyo, you will announce your plan for 2028 sa first quarter ng 26, ma'am? Or last quarter. Last ng quarter 26 po. 2026. Oo. Pwede mapaaga yung announcement ko. Mapaaga yun, ma'am? Ano yung magiging considerations mo para mapaaga? Bakit kailangan mapaaga rin? Pag maganda yung sagot mo, sige, aagahan ko yung sagot ko. Walang sagot si Red. Walang rason kung bakit kailangan natin agahan yan. Ma'am, last na lang po kasi may survey po yata ang Okta na nagsabi na medyo nag-dip ang inyong approval rating. Less than majority, 47%. Medyo nag-dip. Pero yung kay Marcos po yata bumaba, especially sa Mindanao. What's your reaction po sa mga survey ratings po ng Okta, other research firms po, ma'am? Opo. Assume natin na assuming na yung paggagawa ng research nila ay tama, yung Office of the Vice President, hindi naman kami nagtatrabaho para sa trust or approval ratings. Kung ano yung commitment namin sa mga kababayan natin na mga projects, ay itutuloy pa rin namin yon. And in fact, mas paigihan pa namin yung aming pagtatrabaho, lalong-lalo na medyo gipit kami
sa aming pondo, kaya lalo naming doblehin yung effort namin para mas marami pa rin mga kababayan ang makabenepisyo sa serbisyo ng Office of the Vice President. Ma'am, your thoughts sa ginagawa po ng gobyerno sa flood control project? Kasama na dyan yung Senate Blue Ribbon. Sabi ni Senator Amy Gutesa may tricant his statement. Oo, nakita nyo naman na unsa gani na sa Bisaya gani. Ginaango-ango. Unsa na Bray? Ango-ango nabalo-balo. Laro-laro. Ngayon naman parang ginahimo ta nilang ango-ango ba sa ilahang ginabuhat. Kayo na mag-translate. Ma'am, yung pagbaba ng peso, Gina- anong masasabi niyo dito? Saan niyo may ako contribute? Loss of confidence sa ating bansa. At yung walang investments na pumapasok sa ating bansa. Sabi ni Presidente, pwede raw makarecover ng government by fourth quarter of the year. Ano possible? Nananaginip ng gising. Kung sino man nagsasabi na makaka-recover ang ekonomiya by fourth quarter of this year, nananaginip yan ng gising. Wala yan sa tamang pag-iisip talaga. Mamensahe mo na lang po sa dadalo sa rally, kasama daw yung mga retired general or those who are in the service po before. Yes, oo. Sa lahat ng mga kababayan natin na gustong ipahayag yung kanilang nararamdaman, yung kanilang iniisip, yung kanilang opinion, yung kanilang advice para sa administrasyon, para sa gobyerno, ay suportado kami sa Office of the Vice President. Suportado namin kayo sa inyong paggamit ng inyong karapatan sa malayang pamamahayag, freedom of speech and expression. Aren't you afraid na makakasunod kayo ng submission? Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently, hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Ma'am, are you scared po ba na baka tuluyan kayo ni Bonnie, yung Ombudsman Bonnie? Kasi inuna na yung Stalin, tapos ngayon yung makaso ni Trillanes. Hindi ba kayo natatakot na baka si Boying na mismo ay uunahan na kayo? Natatakot hindi kasi nakahanda naman na ako sa posibleng mga mangyari sa akin. Ma'am, sa warrant ni Senator Bato, has it reached you already, ma'am? And what's your take on that? Wala akong copy ng warrant ng issue kung meron mang inisyo ang ICC na warrant of arrest for Senator Bato de la Rosa. Wala akong copy. Ang sinabi ko lang sa kanya na merong kaming i-refer sa kanya ng lawyer kung interested siya. International law lawyer. So he reached out. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Palakpakan natin si Vice President Sara Duterte.